the can for some time. Bakit natagalan ng palabas mo? Direk, ikaw na magsumagot. Direk, ikaw na sumagot. Okay. Direk, dapat ikaw eh. Pero sa tingin ko, unang-una, di ba inabutan kami ng pandemic? So, siyempre, hindi kagad napalabas. Tapos, sabihin na natin na nung after ng pandemic, siyempre nabalitaan naman natin talaga na medyo ayaw ng tao bumalik sa sinihan. So, talaga. They really had a difficult time to think kung kailan dapat ipalabas. So, marami silang inisip na play dates. And so, in other words, to cut the story short, they tried their best kung isipin kung kailan talaga ipalalabas. So, I guess, after a while, doon nila naisip na another reason, direct ikaw na may part nito, technical. So, they have to cut because ito, direct gano'ng kahaba ang pelikula. Yung first cut namin was more than 2 hours. And then, nag-viewing kami ni Kuya Dick, parang nahirapan kami on what to cut or edit out. Diba? Yeah, yes. Gusto namin yun yung ano. And then, kailangan talaga siya i-cut into 1 hour and 40. So, natagalan yung editing namin and then we decided na, sige, parang hindi pa siya panahon na ipalabas dahil nasa attendance sa mga cinema, very inconsistent after pandemic because people nasanay na sa streaming. What makes you think today is the right time to show Mudras? So finally, parang nag-regroup kami late last year. Sabi namin, kasi parang, ako naman for one, naniniwala ko na kung it's in God's perfect time. Sabi ko, laging gano'n naman yan eh. So hindi naman ako nawala ng interest at all. Lahat kami, we remain in contact. So nag-regroup kami and then we decided on what to do, on how to cut it. And then, ayun. So may mga play dates supposed to be May, for Mother's Day, June, for June Pride, and then we finally decided on an August play day. When you say regroup, what exactly do you mean? Regroup in the sense na creatively, like kami nung editor, and then T-Rex kasi ito before the project. Yeah. And then, like, collaborate na sila with creation, si Rex, kina RJ and Riel. So on the side, syempre, merong mga, what did you say? So iba yung perception namin, yung gusto namin mangyari. So, sa kanila iba din. Pero nagkasundo kami on what to do. So it took some time for that. And very happy kami sa nagiging, hindi naman compromise, sa nagiging resulta nung final namin, edit. Did you have to reshoot or No. Hindi. So as easy to kung ano yung material, I think that was, how many years ago? 2021. Feb. 4 years ago. Feb 21. Okay. So from 2021 to 2024, maraming nangyari na sa industry and all. Yeah. Mudras na very important to you. At ito talaga yung napili mong comeback sa paggawa ng comic mo. Yes, I think ako naman, hindi naman ako rin nagtatago sa iyo, especially sa iyo, Alwin. May mga offers, hindi ba? Alam mo yun. Pero hindi talaga swak eh. Parang ang feeling ko kasi, kahit na ba sabihin nila na pelikula mo ito, pero ang nangyayari lang doon sa mga in-offer sa akin na simula, parang basta makagawa na lang ng comedy film, may balik lang. But siguro naman alam niya, very particular with the story, kung paano rin gagawin at paano rin i-present. Maganda ang Mudrasta in the first place, siguro naman it's self-explanatory. I've never been a Mudrasta. So, first Mudrasta role ito. So, nung i-present sa akin ito ni Rex TV, talagang sabi ko, challenging na agad kasi, pero dami kong questions. Paano ko magiging Mudrasta dito? So, binigay yung storyline. Then after that, sabi ko, sige, pahinga kong gawin ito. Pero gusto ko pa rin makita yung script. Gusto kong makita yung screenplay. Kasi pwede namang maganda ang story,
magandang storyline, pero hindi man maganda pagdating sa script. Doon na kami sunod-sunod, proseso na to, no, kinakat ko ng story siya. Proseso ng pagbabantay na namin, pag-uusap, a series of meetings na ginawa namin ni Direk Julius at ang ating writer na si Johnny Fontanos. Per sequence ang pinag-uusapan namin dito sa pelikula. And ito yung pelikula na, sabihin na natin na-involve ako sa ibang pelikula, pero dito talagang per sequence lumalabas kami ng Direk para tapusin yung pelikula. And along the way, habang pinag-uusapan niya yung pelikula, yun na, nung binanggit na yung mga gustong makasama, I'm free to choose, pwede kung sino gusto ko kasama, ay lalo na ako na-excel dito sa Modrasta. Maraming factors bakit gusto ko Modrasta. And I guess I think, and I'm sure, hindi ako nagkamali. Ito yung gusto ko, na yung comeback ko mag-comedy. So I'm very thankful. In fact, I've been saying that. I'm very grateful na mga kaibigan talaga ay umuo sa project na ito. Plus, of course, nandiyan pa rin yung magic ni Direk Julius Alfonso. By the way, I want to say, fan ako ng Deadma Walking. Okay, I've been telling him, Direk, nung nakita kong siyang na magdidirect, sabi niya sa akin, umiti lang siya. Ako pa nasabi, Direk, kilala kita! Sabi ko sa kanya, nagyakapan kami. Sabi ko, fan ako ng Deadma Walking. Sabi ko. At naging judge din ako, malaki ang puntos ko doon. Talagang gusto ko ang Deadma Walking. Happy kami kahapon kasi nag-technical screening kami for the exhibitors. So, kinakabahan kami lahat. Kasi although na-edit na namin and all, parang first time mapanood on screen. So, kinakabahan ko kung tama ba itong ginawa namin. So, after viewing namin, very happy kami lahat na nakabuo kami ng magandang pelikula na kahit medyo natagalan na pag-showing, na doon naman yung sulit naman siya. At ipa-point out ko lang, kasi nung nag-shoot kami, hindi ko naman masyadong nagdedetalye kay Kuya Dick na, Kuya Dick, flashback to ha, iba ang dapat na gawin mo. Present time, dapat iba ang gawin mo. So kasi, pag nasa shooting na, very overwhelmed na ako to be, napakasurreal na seeing him, getting my directions and all. Pero nung pinanood na namin kahapon, although ngayon ko lang sabihin na sabi ko, iba talaga si Kuya Dick kasi binigyan ng ibang timpla ang flashback sa present. Yung sense of yung maturity, pati sa delivery, pati sa movement, iba-iba yung ibang dynamics ang binigay niya. Salamat, Kuya Dick. One more question, Kuya Dick. Sa lahat ng mga nagampan ng characters, meron ka bang favorite na matatawag o yung talagang hindi mo makakalimutan as a gay role, di ba? Na nandiyan sa puso mo, yakap mo siya, hindi mo siya binibitawan kahit kailan. Sa totoo na, sa dami ng nagawa ko, no? Siyempre hindi ko pwedeng sabihin na isa lang o dalawa. Marami naman sila na nasa puso ko. Pag binanggit mo, isa-isa, gusto mo sabihin ko yung parang lipstick, sabihin ko yung Dead na si Lolo, madaling sabihin niya yung mga favorite. Pero aminin ko, sa ngayon, malaki ang weight at malaki ang tama sa puso ko ang pelikulang Modrasta. Siya ngayon talaga masasabi kong favorite kong pelikula. Pag napanood nyo, malalaman nyo bakit. Thank you and congrats. Thank you.